Unang-una, bakit iko-contempt? Wala namang dahilan kung bakit iko-contempt. Inaayos pa ho yung kulungan ni dating Presidente Digong. Di na pagkukulungan pansamantala. Ito. Tingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uulungan ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakaw, dating Presidente Digong. Nakaligtas so, napigilan, hindi natuloy. Dito sa tangkang pagkulong sa kanya. At ito ang mas matindi. Mga kaibigan, sa ibang araw, ang pagkakataon, nilipat ho ng ibang araw para nang sa ganun ho, matuloy ito. Mga kaibigan, isa pa ring mainit na ating tatalakayin ay itong hindi ho natuloy din ang pagharap sa kamera. Dapat bukas ang investigasyon, hindi ho natuloy at bibigyan po natin ng linaw ang dalawang iyan, mga mahal kong taga-subaybay, kung bakit nagkaroon ho ng pagpigil, pagbabago dito po sa usapin, kung bakit nakaligtas, hindi natuloy, napigilan ang tangkang pagkulong dito ho kay dating Presidente Digong. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na napakainit na usapin. Ito mga banta ni dating Presidente Digong, diyan no sa Quadcom, at syempre, mayroon din po na matinong kasagutan ang Quadcom at nakahanda po sila sa kanilang gagawin dito ho kay dating Presidente Digong. Naku ho, ay matindi ho ito. Kaya't mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kapanapanabig ko itong ating tatalakayin. Dahil dito pa lang sa usapin na napigilan, nakaligtas si dating Presidente Digong na ikulong, ay napigilan ho at sa ibang araw na lang ito magkakaroon ng panibago ho na pagsulong dito sa usapin na pagharap sa kanyang dapat harapin. Inaanyayaan ko po kayo na samahan ako, panoorin, pakinggan itong ating tatalakayin, mga mahal kung taga-subaybay, dahil importante, mahalaga ho. Ito importante na mahalaga ho na dapat malaman nyo po ito. Ito ang kasagutan sa ating mga katanungan. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat. Ito po, mga kaibigan. Darating ko kami doon. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Yan po ang mayabang na si Atty. Sal Panelo, mga kaibigan, na sabi nga niya, siya nag-announce na dadalo sa Quadcom hearing itong dating Presidente Digong. Subalit mga kaibigan, gusto ko pong linawin na hindi po natuloy dahil nagkaroon ho ng pagpuspond, paglipat ng ibang araw na lamang ganapin dahil sa kadahilanan ho na mayroon pong dapat ayusin pa, mga mahal kong taga-subaybay. At kaya nga po nasabi natin dito po na napaka dapat ganda ho sana ang pagkakataon ang abangan po natin bukas, subalit nagkaroon po ng pagbabago ng schedule. Tungayan po natin, mga kaibigan, itong mga sinasabi ni Atty. Panelo, sapagkat puro kalukuhan, kayabangan, na ika nga po pagbubuhat ng sariling bangko ang kanyang ginagawa. Lumang tugtugin na ho ito. Ang akala ho siguro nito si Panelo ng simpatiya ng tao ay na dito pa sa kanya
at siyempre kay Digong. Wala ho. Eto. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahabol nila. Eh, hindi sila uulungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? O basta aaten siya, at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, eh, salubungin natin ng Presidente Duterte sa pagtalo niya dyan sa Batasang Pambansa, ha? Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Eh, papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko Talubungin daw, nagmamakawa itong si Atty. Panelo na kung pwede salubungin daw, siya nga po Batasang Pambansa sa Merkules. Kita niyo ho, talagang gumagawa ito ng mga pampabango para bumango si Digong. Subalit hindi ho ito makakalusot dahil alam na ho ng tambayan kung ano ang tunay na ugali. Kaya nga marami yung nabudol nitong si Digong at itong si Panelo. Mga kaibigan, disclaimer lang ho. In relation and connection po dito sa ating tinatalakay, maliwanag po, doon sa aking entrada, ang sabi ko ngayon napigilan ang tangkang pagkulong dito kay dating Presidente Digong. Diyan ho, pansamantala sa Kamara. Dahil alam naman po natin mga kaibigan, na ito ay binantaan ng Quadcom na itong dating Presidente Digong na kapag umatindo ng hearing diyan sa Quadcom at hindi ho nagbago ng posisyon niya na ginawa niya ang pambabastos diyan sa Senado. And one word, yung asal niya po, asal na kalukuhan, asal na bastos, asal na bangag na ginawa ho diyan sa Senado. Ano nakaraang hearing? Ay nagbanta at pangangatawanan ng Quadcom kapag umatin sa hearing itong si Digong na iko-contempt diyan ho sa Kongreso. Kaya sabi ko nga, datapuat hindi po natuloy ang tangkang pagkulong, pagkontempt dito kay dating Presidente Digong dahil formal na inabisuhan din ho, formal na pinasinabihan ng ni Congressman Barbers ang dating Presidente Digong na inibaho ng araw gaganapin na ay November 21, hindi na po bukas. Instead bukas ho, dapat ang schedule ay nagbago ho at nilipat ho sa November 21. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Inaayos pa ho yung kulungan ni dating Presidente Digong na pagkukulungan pansamantala sa Kamara dahil alam po naman natin na ang mangyayari ay ito ho, walang sala na iko-contempt nila itong si dating Presidente Digong nang sa ganun po malis ang kalukuhan, kahambugan, paglaruan ang Senado, paglaruan ng taong bayan, paglaruan ang Republika ng Pilipinas. Ay, ang asal niya ho, akala siguro hindi siya mapaparusahan dahil naging presidente siya. Pero nagkakamali ka. Dahil wala po sa rule of law na kapag naging presidente ka, ay hindi ka dapat parusahan sa mga ginagawa mo. Nagkakamali. Ito pa. Bilisan natin. Kanina si Presidente Duterte, sabi niya, mag-aabogado ka sa akin. Sal, sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Atty. Del Gran, abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado nun. Yabang ano? Ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala namang dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo nung prosecutor pa ito? Wala daw dahilan para i-contempt itong si dating Presidente Digong ayon no dito sa hambog na abogado na ito. Ito po si Panelo. Nahambog na alam niyo naman ho na talagang dinadamay nito ang taong bayan. Ang tingin no nito sa taong bayan kapag hindi abogado ay ganun no kaliit. Para bang nagkakaroon discrimination. Ang gusto kong ipunto. Kapag hindi ka abogado, ang gusto niyang ipunto ay hindi ka kapani-paniwala kapag nagkikipag-argue ka
Aba, tingnan nyo ho. Oh, yan ang style ni Panelo ho, mga kaibigan. Marami na po tayong nakuha dito na batayan kung paano lait-laitin ang taong bayan, mamamayan, Republika ng Pilipinas. Siyempre, kapag hindi ka daw abogado, ay hindi ka paniniwalaan sa anumang argumento. Nako, nananaginip ka ng gising, Panelo. Noong fiscal pa siya. Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng isa ng judge noon sa Davao. Nako, ay puro kahambuganan. Hindi na tayo interesado doon. Kasi ang sinasabi niya ho niya ay yung mga nakaraan ni dating Presidente Digong na naghahamon ng barilan. Hindi na po tayong interesado doon sa mga sasabihin niya, kaya kinat ko na. Ang importante yung malagaw dito ay kapaki-pakinabang ho ang ating pag-uusapan. Hindi itong puro sasabihin ni Panelo, nakahambugan, na matapang si dating Presidente Digong, at kung babastusin daw ho diyan sa Quadcom. Kita mo, kung babastusin si dating Presidente Digong, ay siya pa nga nang babastos, ayon ko kay Panelo, ay pwede ho itong gawin niya yung ginawa noon na nangahamon ng barilan. Saka po natin talakayin yan, mga mahal kong taga-subaybay. So yan po ang latest update. At ito, bibigyan ko po yung complete details dito. Ito. Kasi dapat bukas ang hearing na nag-confirm ito po. Hindi mismo galing kay Digong na Bunganga. Galing dito sa kanyang abogado na loko-loko na sabi nga i-attend confirm bukas. But binigyan po ng notice at nagpa-press con ang Quadcom. Ang sabi niya, the House Quad Committee notified former President Rodrigo Duterte yesterday, November 11, that each November 13 hearing has been moved to November 21 according to the lead co-chair Representative Ace Barbers. Ayon po kay Congressman Ace Barbers, cancel bukas ang hearing. At bukas ay November 11 at imumubo ang hearing November 21 according to Congressman Ace Barbers. Kaya ang sabi ko nga din po doon sa aking intro, ayaw ko kayong bigyan ng anumang fake news, ay nilipat din ho ng November 21 ang pagtangkang pagkulong dito kay dating Presidente Digong. That's why hindi po matutuloy bukas, mga kaibigan, dahil ang kanyang kulungan sa Kamara ay inaayos pa, mga mahal kong taga-subaybay. Okay, alright. Yan po ang ating latest update. Isang like ko sa video na ito. Please support din ho ang aking second YouTube channel. Nandyan po sa comment section. I-click nyo lang po. Andy's Vlog din. Siyempre ito aking main YouTube channel. Please subscribe. Maraming salamat. Isang like ko. Bye-bye, palapakan.